Kung ang iyong AC panel sa bahay ay katulad nitong sa akin na merong digital meter monitor, pero naranasan nyo na ang readings ng iyong digital meter ay nag-freeze, may solusyon ako dyan. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Una kong naranasan na nag-freeze itong aking digital meter monitor right after nag-bonding ako sa neutral to ground dito sa aking AC main panel. At first, akala ko loose grounding lang ang dahilan kasi tinanggal ko ang neutral line ng meter at binalik ko rin sa ground bus. Nag-function muli ang digital meter. Actually, na-reset yung digital meter kaya't nag-function siya muli nang tinanggal ko ang kable, ang neutral line sa meter from the ground bus, then binalik ko ulit. But after a few weeks, itong aking digital meter ay nag-freeze ulit siya after a power outage. So binuksan ko itong aking AC panel, ang buong panel actually binuksan ko, at tinanggal ko ulit yung neutral line ng meter para ma-reset siya. So tinanggal ko mula sa ground bus at binalik ulit. So nagpa-function ulit yung aking meter. So naayos siya. Ang problema lang, kahit may solusyon siya, hassle. Imagine, every time mag-freeze itong meter, kailangan mo buksan itong AC panel at tanggalin mo yung neutral line ng meter mula sa grounding bus at ibalik mo ulit. Di ba? So, naisip ko na lagyan ko nito ng switch para sakali mag-freeze ulit. Ang gagawin ko ay i-on and i-off ko lang yung i-off at i-on ko lang yung switch. Now, kailangan ko ilagay ang switch dito sa AC panel kasi wala nang space dito sa loob ng meter, di ba? Walang space dito sa case niya. So dito ko dapat ilagay. Kaso lang, puno na rin itong aking panel dito sa mga circuit breakers. May space konti dito. So naisip ko, ang nilalagay ko ay DIN rail din. Kasi hindi ako pwede maglagay ng switch sa kahit saan dito sa panel. So merong maliit dito na space na magkasya sa isang maliit na DIN rail. So ang binili ko ay isang ring breaker mula sa Taxnel. It's a single pole na breaker kasi hindi ko naman kailangan ng dual pole kasi gagawin ko is switch lang. So isang linya lang mula sa power supply ng meter ang gagamitin ko. So yung ground, yung neutral line niya ang ilagay ko dito para magiging switch siya. So every time na freeze naman ulit itong aking digital meter, gagawin ko is i-reset ko lang. So ang gagawin ko ay i-off ko ang breaker at i-on ulit, di ba? So yun ang gagawin ko. Itong nabili ko ay isang MCB type. It's 16 amperes. Dito sa aking mga sub-breakers, ang pinakamaliit dito ay 16 amperes din para sa mga lights. Tulad ng mga regular breakers, makikita dito o mababasa dito sa harapan din ng breakers ang mga specs niya. Nakalagay dito ang kanyang model number aside from the brand name na Taxnel. Then meron ditong ampere rating which is nakalagay is C16 which means it's 16 amperes. Then meron dito ang nakalagay din na kanyang breaking capacity na 6,000 amperes. Meron ding 6 amperes, 10 amperes hanggang 63 amperes na ganito, single pole din. So ang pinili ko ay 16 amperes para consistent ako with the rest of my breakers here. Meron itong indicator window dito. Pag naka-off siya, nakalagay dito na color is green. Once i-on mo, nakalagay dito is red. Hindi ito siya light. So ito yung linya mula dito sa digital meter. Ito yung power supply line niya. Ito yung sa live wire at saka itong neutral line niya papunta dito sa ground bus. Ang puputulin ko itong linya sa itong neutral line para sa papuntang ground bus dito kasi mas madali itong tatanggalin dito kaysa itong
live wire na galing dito sa ating main breaker or sa line side. At mahaba naman to. Ito, mahaba siya. Then, insert ko dito ang breaker. Kasya siya dito. Tingnan niyo. Kasing kasya siya. Ang gagawin ko, hihilahin ko itong mga kable dito pababa para malagay ko ito na maayos. Mahaba naman itong mga kable dito eh. Okay, nag-off na siya. Nagbago yung isip ko, instead na itong ground ang aking ilagay dito sa breaker, ang ginawa ko, ito na ang line, ang live wire, ang line ang ilagay ko dito. Okay? So, pwede naman. At siya yung pinaka-ideal na ang live wire ang ilagay dito sa breaker. So, yun na. Nag-on na yan. Naka-red na tong kanyang indicator light dito at mababasa dito sa ating meter. Meron na readings dito sa actual consumption ng aking bahay. Yung portion ng bahay ko. So, okay na yan. Ang gagawin ko lang, just in case mag-freeze ito, i-off ko to, then i-on again, di ba? Wala problema. I-off mo yan, nag-off siya, then i-on mo ulit. Yan. So ito na, nilagay ko na maayos itong ating single pole na breaker na ginawa kong power switch para dito sa ating digital meter. I bought this at only 159 pesos online. I tag this product here in this video para kung gusto ko yung bumili, just click the link and doing it can help this channel. Daghang salamat, bye.